Ang McDonald's, bilyon-bilyon ang pera. Siya, may costume ng bubuyog at mas masarap na recipe. Hulaan niyo kung sino ang nanalo. Isang anak ng mahirap na imigrante ang nagtayo ng fast food empire na tinalo ang McDonald's sa sarili nilang laro. Si Tony Tan Caktiong ay ipinanganak sa China. Ang pamilya niya ay lumikas sa Pilipinas na halos walang-wala. Walang pera, walang koneksyon, walang bentahe, lahat ng nasa paligid niya ay sinasabing para sa ibang tao ang tagumpay. Mahirap ka lang na immigrant kid, manatili ka sa alam mo, huwag kang mangarap ng masyadong malaki. Noong 1975, sa edad na 22, nakalikom si Tony ng sapat na pera para magbukas ng 2 ice cream parlor sa Manila. Maliit na tindahan, walang kakaiba, isang bata lang na nagsisikap kumita. Kaya nagsimula siyang mag-eksperimento. Nagdagdag siya ng hamburgers, hot dogs at fried chicken sa menu. Tapos, in-adjust niya ang mga recipe para bumagay sa panlasa ng Pinoy. Mas matamis na spaghetti, mas crispy na manok, mga lasa na honestly nagpapaalala sa mga tao ng luto ng kanilang lola. Noong 1978, ni-rebrand niya ang kanyang maliliit na ice cream shop at tinawag ang bagong chain na Jollibee. Ito ay, alam mo, isang nakakatawang pangalan na may Cartoon Bee mascot. Pinagtawanan talaga siya ng mga tao. Tapos, dumating ang McDonald's. Lumapag ang Golden Arches sa Pilipinas, ang pinakamalaking fast food company sa planeta na may bilyon-bilyong resources at dekada ng karanasan. Lahat ng business expert ay isa ang sinabi. Tapos na si Tony, hindi niya kayang makipagkumpetensya sa McDonald's. Magbenta ka na lang habang kaya mo pa. Pero, alam mo, hindi nila naintindihan ang naintindihan ni Tony. May pera ang McDonald's. Pero may mas maganda si Tony. Kilala niya ang kanyang mga customer. Alam niya na ang mga pamilyang Pilipino ay hindi gusto ng American food. Gusto nila ng pagkaing Pinoy. Mabilis na inihahain, sa presyong abot kaya nila. Kaya habang ang McDonald's ay naghahain ng parehong menu na inihahain nila sa lahat ng lugar, inihain ni Tony ang talagang gusto ng mga tao. Fried chicken na lasang lutong bahay. Spaghetti na may matamis na sauce na kinalakihan ng mga Pinoy. Burger patties na may lasa na akma sa lokal na panlasa. Nagtagumpay ito. Hindi lang nakaligtas ang Jollibee sa paglusob ng McDonald's. Dinomina pa nito. Ngayon, ang Jollibee ang pinakamalaking fast food chain sa Pilipinas. Hindi pangalawa sa McDonald's, kundi una, mas maraming lokasyon, mas maraming customer, mas malaking market share, at hindi doon huminto si Tony. Nag-expand siya sa buong Asia, sa Middle East, North America, Europe, pumili ng ibang restaurant chains, nagtayo ng global empire mula sa 2 ice cream parlor. Hindi sa pamamagitan ng pagkopya sa mga higante, kundi sa pagiging mas masipag sa kanila, mas mapagmalasakit sa kanila, mas nakikinig sa kanila. Ito ang madalas na hindi napapansin ng karamihan sa kwento ni Tony. Hindi siya mas matalino kaysa sa mga executive ng McDonald's. Hindi siya mas mayaman, hindi siya mas mapalad, nagbigay lang siya ng pansin sa kung ano ang talagang gusto ng kanyang mga customer. Tapos, ibinigay niya ito sa kanila, yun lang. Walang secret formula, walang magic system. Obsessive focus lang sa paghahain ng totoong pagkain sa totoong tao na talagang gusto nilang kainin. Anong higanteng kakumpetensya ang kinakatakutan mo ngayon? Anong Goliath ang nagpapaisip sa iyo na sumuko? Pinanood ni Tony Tan Caktiong ang pinakamalaking fast food company sa mundo na pumasok sa kanyang market. Hindi siya nagpanic, hindi siya nagbenta, hindi siya sumuko. Maaring mas maraming pera ang mga kakumpetensya mo. Mas maraming tao, mas maraming resources, mas kilala ang brand. Pero hindi nila kilala ang customer mo, tulad ng pagkakakilala mo. Hindi sila nagmamalasakit tulad ng pagmamalasakit mo. Hindi sila umaangkop tulad ng pag-angkop mo. Tigilan mo na ang pagiging intimidated sa mga higante. Simulan mong pakinggan ang iyong mga customer. Ibigay mo sa kanila ang talagang gusto nila. Ganyan tinalo ng anak ng mahirap na imigrante ang McDonald's. Ganyan mo rin matatalo ang iyong mga kakumpetensya. Mangangarap ng malaki.